kind introduction. Tayo po tayong lahat. Luke chapter number 9. Let's all stand up please. Kayo po ba ay masaya ngayong umagang ito? Amen? Amen. Salamat po sa mga simbahan na abala para sa gawain ng Panginoon. Amen? Yesterday was a holiday. Iba po ay abala sa Immaculate Conception. Amen. Luke chapter number 9 this morning. Thank you po, Pastor Ed, for the opportunity to preach. At salamat po dahil inunan nyo po, dahil pag medyo pahuli na, nauubusan ka na ng outline. Kokopyahin mo na lang yung kanila. Amen. Ngayon po ako na nakakopya sa kanila. Luke chapter number 9, we'll be reading let's read verse number 10 hanggang verse number 17. Familiar passage of scriptures po ngayong umaga. It's 10:50. Amen. Pagkatapos po nito ay fasting time. Amen. Luke chapter number 9, verse number 10 to verse number 17. The Bible says, I'll read verse number 10, basahin niyo po yung verse number 11. And the apostles, when they were returned, told him all that they had done. And he took them and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida. And when the day began to wear away, then came the 12 and said unto them, Send the multitudes away, that they may go into the towns and country round about and lodge, and get victuals, for we are here in the desert. Verse number 14, for they were about 5,000 men, and he said to his disciples, make them sit down by 50s in a company. Verse number 16, then he took the 5 loaves and 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed them, and brake, and gave to the disciples to set before the multitude. Twelve baskets. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Thank you for great weather you have given us. Salamat po for the traveling mercies you gave for the delegates who came po, Panginoon, for this conference. I pray, O God, na punan niyo po ang pangangailangan namin spiritual. Turuan niyo po kami. And on this missions emphasis po, Panginoon, we pray, bigyan niyo po kami ng tamang pangunawa. Educate us through your word about the importance of missions and the attitudes na kailangan po namin for this to come forth po, Panginoon. At basagin niyo po ang mga maling filosofiya po namin. We came to learn. We came to be challenged. We came to be revived. I pray, O God, tugunan niyo po ang hunger and thirst for righteousness na inyong mga anak. And I'm just an instrument this morning. Bless niyo po ang inyong lingkod and every speaker that will stand behind this pulpit. We pray kayo po itatawag ng mga lalaki at babae magsusuko ng buhay sa gawain, magiging masunurin sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. And thank you for standing. A very familiar story. Isa pong napaka-familiar na story na po. A very familiar incident during the earthly ministry of our Lord Jesus Christ. And we won't take time to go into every detail of it. The feeding of the 5,000. And if you are a student of the Bible, kung ikaw po ay pamilyar sa mga Bible stories, I think this is one of the most famous one of the most famous miracles ng Panginoon when He divided that 5 loaves and 2 fishes at nagpakain ng multitudes. And we could exaggerate that, whatever you want to, pero alam po natin, it is but impossible for 5 loaves and 2 fishes na magpakain po ng 5,000. But yet, we all know that story dahil nababasa na natin, napag-aaralan natin, natuturo na sa Sunday school. That's why many times we read the Bible casually and we already know what's the ending of it. Alam na natin na napakain, alam na natin na and they live happily ever after. We all know that has happened and we've seen the end of the story. But let's go to a point kung saan ilagay natin yung katayuan natin sa sapatos ng mga alagad during that time. Now think about that. The reaction na meron po tayo ngayon, 5 loaves, 2 fishes, napakain na. We all know that, all right? We've read the Bible, we've seen it, we've studied it many times.
But yet, kung ilalagay natin ang sarili natin sa pagkakataong right at this very moment where it's happening, ako'y naniniwala na yung reaksyon na nakita po natin sa mga alagad would surely be that reaction na magkakaroon din tayo pag nakita natin ang dami ng taong ito. Once you notice verse number 12. And when the day began to wear away, then came the 12 and said unto him, sinabi nila sa Panginoon, pagkatapos ng Panginoon, they went privately sa isang lugar, sinundan sila ng mga tao, they followed him, tinanggap sila at tinuruan pa rin ang salita ng Diyos. But when the day began to wear away, nung padapit hapon na po mga kapatid, nandun yung 12 alagad, and said unto him, and sabi nila sa Panginoon, send the multitudes away. Now, again, that reaction is common to us kasi alam na po natin lahat ito. But if you were the 12 apostles, you saw 5,000 Baptist people gathering. Pagkatapos na maghapong conference, hindi pa kumakain, it will be like Wednesday night, last night of the conference, pagkatapos ng preaching, send the multitudes away. Amen? Wala nang ipapakain. Walang pagkain. These people will be hungered. That's why the apostle says, send the multitudes away that they may go into the towns, countries round about, lodge, get victuals. You see, when we talk about victuals, we are talking about para magkaroon sila ng provision nila, ng kanilang kakainin po nila, ng kanilang mga pangangailangan. And that's their action. And you know for a fact, kung ikaw ay kasama sa sitwasyong yaon, you would have that same reaction. Help me now, right? Yun din po kasi, papakain namin sa dami ng taong ito. And they are in a desert place. Sa isang lugar na walang kainan, sa isang lugar na mahihirapan silang kumuha ng pagkain, sa isang lugar na wala namang grab food delivery. Amen? And it will all be hungered on those times. Now, Luke chapter number 9 account, of course, alam po natin, on the other supporting reference, there is a young lad with 5 loaves and 2 fishes, at yun ang ginamit ng Panginoon. But yet, on this passage po kasi, ay may nakita po kong napakagandang statement that I want to give emphasis this morning. Look at verse number 13. But he said unto them, give ye them to eat. Alright, sabi ng Panginoon, bigyan mo sila ng kakain. Again, the disciple says, we have no more but 5 loaves, 2 fishes, except we should go and buy meat for all these people. We all know that story, 5 loaves and 2 fishes, galing po sa young lad. Alright? And we won't focus on the young lad this morning, Lord, verse number 14. For they were about 5,000 men. And he said to his disciples, now, listen, the only certainty they had by this moment, on verse number 14, meron silang 5,000 tao, meron lamang silang 5 tinapay, 2 isda. That's it. Are you following me? Alright, yun pa lamang po ang settled right this very moment. There were about 5,000 men, meron silang 5 tinapay, 2 isda. That's it. And he said to his disciples, make them sit down by 50s in a company. With that idea, 5,000, 5 loaves, 2 fishes. Sabi ng Panginoon, alright, paupuin nyo sila by 50s. I wonder what's running through the mind ng mga alagad po, mga kapatid. Meron tayong 5 tinapay, 2 isda, 5,000 ito. Alright, i-divide natin sila sa 50. I don't know what's running in their mind. The Bible is silent about it. But here's my emphasis po ngayong umaga. As I was given this topic, look at verse number 15. Look at the command of God. And he said to his disciples, make them sit down by 50s in a company. Here's my key verse on verse number 15. And they what? Did so, and made them all sit down. Simple phrase, simple statement on this story, but yet it caught my attention, mga kapatid, na ang mga alagad po marahil ay hindi nila lubos na uunawaan anong susunod na mangyayari.
paano paakainin ito ng Panginoon? Saan manggagaling ang pagkain? Anong susunod na sitwasyon? Pero nung sila ay inutusan ng Panginoon na paupuin nyo sila by 50s, they have no idea what's coming next. But I like verse number 15. And they did so and made them all sit down. You know what they did? Inorganisya nila ang mga tao, kinuha nila ang mga taong ito at pinaupo sila ng mga alagad nito. Look at verse number 16. Then he, the Lord Jesus Christ, took the 5 loaves and 2 fishes. Nakaupo ang mga 5,000 by 50s, 5 tinapay at 2 isda pa rin. Now, pag nakita mo na ang Panginoon ay naparami na yung 5 tinapay, 2 isda, and then He said, paupuin mo sila, madaling magpaupo. Kasi may pagkain na. Pero 5 tinapay, 2 isda pa lang din, paupuin mo ang mga taong ito. And I find no complaint of these disciples, and they may not have fully understood paano ang Diyos magpo-provide, but I praise the Lord, ang kanilang pagsunod ay naging pinto kung saan ang Panginoon ay nakapag-perform ng isang himala na alam natin at hanggang ngayon ay nagiging source ng ating encouragement na masumunod sa Panginoon. I've been given that topic, faith that drives our obedience. Hindi po ba isang mahalaga sa buhay natin bilang mananampalataya ay ang ating pagsunod? Now, we cannot perform miracles, pero kaya nating sumunod. We cannot save people, but kaya nating sumunod. Hindi natin kaya magbago ng buhay, pero kaya dapat nating sumunod. Hindi natin kaya ang mga dakilang bagay nito, hindi mo kaya magpakain ng 5,000, hindi mo kaya paramihin ng 5 tinapay, 2 isda. But let me tell you something, kaya mong magpaupo ng mga tao, kaya mong sundin ang instructions ng Panginoon. You see, I challenge you this morning, ang tinapay at ang isda po ay nag-multiply nung ito'y dinidistribute na nila, pero hindi sila ang nagpadami. Sila lamang po ay sumunod. You understand the pattern of the Bible? The same pattern is seen all over the Scripture. Ang Diyos ang magpe-perform ng miracle, pero kailangan mo munang sumunod. And that's very important. Ang Diyos ang magpapalago ng gawain, pero kailangan nating sumunod. Ang dagat na pula ay nahati, pero sabi muna ng Panginoon Moses, anong meron ka? I have a rod. Alright, ihataw mo yung rod sa Red Sea, and the Red Sea was divided. Naaman, gusto mong gumaling sa iyong leprosy, lumubog ka muna sa Jordan River 7 times. And when you obey, there comes a miracle. What do you have? You have an oil. You remember that widow? Alright, save a pot of oil. Humiram ka ng mga tapayan. Pag nakahiram ka, isarado mo yung pinto, ibuhos mo yung pot of oil, humiram siya, sinarado niya yung pinto, binuhos niya yung pot of oil, and God performs the miracle. You see, ladies and gentlemen, in Christian life, at sa misyon, at sa buhay ng isang mananampalataya, isang bagay ang ninanais sa atin ng Panginoon. Matuto tayong maging masunurin sa Panginoon dahil ang Diyos ay hindi magpe-perform ng anumang miracle until we learn to obey God's instructions in our lives. Kasi alam niyo po, ang pinakamalaking hadlang sa himala ng Diyos, yung katigasan ng ulo natin. You don't expect God to perform a miracle, but we don't want to obey. Amen? Let me give you 3 things po ngayong umagang ito, and then hahatiin na natin ng 5 tinapay at 2 isda. Amen? Number 1, the performance that only God can do. The performance that only God can do. You see, ang mga talatang binasa po natin ay makikita natin ang isang dakilang himala na Diyos lamang ang pwede gumawa. Amen? 5 loaves and 2 fishes will never be enough for 5,000 people. Kahit anong siyensya ang gawin mo, kahit anong formula ang gawin mo, kahit anong division ang gawin mo, 5 tinapay, 2 isda,
Sa isang ang full-time, kulang yan. Sa 5,000 pa kaya. Hello? Right? Yet, the Lord Jesus Christ was able to feed them, and the Bible says, they were all filled. Amen? Alam niyo po mga kapatid, the performance that only God can do is called a miracle. Now, we Baptists believe, hindi na tayo naniniwala sa mga himalang napapanood sa telebisyon and all those, yung pilay ay nakakakita, yung bulag ay nakakalakad. Amen? But we all know the greatest of all miracles is the salvation of a soul. It's a changing of a life. Amen? Been in the ministry long enough. I was born a Baptist. Amen? I've been in the ministry long enough, and I am confident enough to say this, na pag ikaw ay nasa ministry, makikita mo ang napakaraming himala na ginagawa ng Panginoon. You believe that? Amen? Alam mo, pag ikaw ay nasa front line ng ministry, mas marami kang nakikitang dakilang bagay na alam mo, wait, Panginoon ang gumawa niyan. Mga buhay na naligtas, teka, Diyos lang pwede gumawa niyan. Yung ikaw ay tawagin sa gawain, Diyos lang pwede gumawa niyan. Yung makapangaral ka at makapagturo ka ng salita ng Diyos, Diyos lang pwede gumawa niyan. At pag minakita ka mga pamilyang pawasak na pwede, na inaayos pa, Diyos lamang ang pwede gumawa niyan. I've said it time and time again, ang pinakamasarap na bagay makita sa gawain, yung mga buhay na binabago ng Panginoon. Dahil hindi naman tayo ang pwede magbago ng buhay, pastors. Hindi mo kaya baguhin ang buhay mo. At walang reliyon na kapagbabago ng buhay. Salamat na lang, mayroong Diyos na buhay that He can do the impossible. I was checking my phone a while ago. I checked that date, May 2022. Meron pong isang kapatiran sa Taiwan na nag-message, sabi niya, Pastor, malapit po ba kayo sa ganitong lugar? The place is Baltao. Malapit na po ito sa Terminal 2, dyan sa may Pasay. Sabi niya, meron po silang mga kaibigan pa sa province na naghahanap ng simbahan. And to make that long story short, this man is 2 months old nang na-save, naging involved sa gawain ng Panginoon, and then he went to Manila as a backslider. He was supposed to come this morning, pero yung na-save siya, nag-backslide siya, muling sinira ng bisyo ang kanyang buhay. And he was testifying to the work sa Las Piñas na there are days na akala ng kasama niya sa asawa niya ay papasok siya sa trabaho pero matatagpuan na lamang ng lasing na lang sa kalsada, and the family and the life is about to be ruined and wrecked apart. Just to make that long story short, I won't go into details, pamira. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na nasundo po namin siya, and pagdating po noon, that Sunday, May 2022, nakarating siya sa church. Salamat dahil may Kristo sa puso, unti-unti uling inayos ng Diyos ang kanyang buhay. Just this year, they were married, nagkaroon po uli sila ng isang anak nila, yung kanyang asawa ay naligtas, yung kanyang mga magulang ay naligtas, at ngayon ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. And I know every churches and every missions and every outreaches would be shouting testimonies ng mga buhay na naliligtas, binabago ng Panginoon, pamilyang inaayos, kabataang binabago ang buhay, provision sa mga pangangailangan ng simbahan, pera na pangangailangan, and just all those things na minsan sa atin na imposible, pero nakikita mo mismo ang kamay ng Diyos na nagkikilos and is changing life and is providing needs and is saving people and is doing great and mighty things. And I praise the Lord, there is a performance that only God can do, more than just feeding of the 5,000. Higit pa sa paghati ng dagat na pula, mga buhay na binabago ng Panginoon. At alam natin, kung wala ang Diyos, wala naman tayong magagawa po eh. Amen? Hindi naman kaya ng ating salapi at hindi naman kaya ng ating katalinuhan at hindi naman kaya ng ating kagalingan dahil tayo po lahat ay limitado. Pero salamat, mayroong Diyos na makapangyarihan. That's why the Bible says in Ephesians
chapter number 3. I love this verse. Sabi ng Bible, Ephesians chapter number 3, verse number 20, unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Oh, step back, pag tinitingnan ko po yung gawain sa Las Piñas, sabi ko, pambira, Panginoon, imposible ito. And this is not because of me, this is not because of anybody else, this is because of God. Sa ating limitadong pag-iisip, pag tumitingin tayo sa labas at nakikita natin yung mga accomplishments, akala natin kasi magagaling ang tao dyan, kasi mayayaman ang tao dyan, kasi matatal. No. It is all because of the performance that only God can do. Amen? You see, miracles, whenever we see churches and missions, alam niyo po, ang nagpapa-excite ay makita mo na sa loob ng simbahan na yan, sa buhay ng pamilyang yan, alam mo, merong Diyos na nagpe-perform na hindi kaya gawin ng tao. Hindi kaya ni ChatGPT yan. Hindi kaya ni AI yan. Ang Diyos lang po ang pwede gumawa niyan. Performance that only God can do. Number 2, I want you to realize a pathway that leads to miracle. The pathway that leads to miracle. You see, bago po nangyari ang feeding of the 5,000, ang Panginoon po ay nagbigay ng simpleng instruction in Luke chapter number 9. And He said, make them sit down by 50s in a company. Paupuin nyo sila by 50. Palagay ko naman po, 12 alagad, marunong magbilang yon. Amen? A very simple, a very practical, a very ordinary command, and the disciples obeyed immediately. Alam niyo po ba, ang landas lamang para masumpungan mo ang dakilang bagay na gagawin ng Diyos, sumunod. Pagsunod po, mga kapatid, nung sila ay sumunod, nakita nila ang dakilang bagay na ginawa ng Panginoon. Now, they may not have fully understood it dahil nung simula nga po, sabi ko nga po sa inyo, when verse number 12 came, gusto na nila pauwi ng tao dahil alam nila it would be impossible. Now, that may be normal to our human limited minds na tayo minsan ay nagdududa. Here, the 12 apostles, the 3.5 years kasama ng Panginoon sa ministry, and many times they doubted the power of God, and sometimes it happens to us. Pero pag tayo na nabalik na sa ating ulirhat at lagi nating itanim sa ating puso't isipan, tayo naglilingkod sa Diyos na kaya gumawa ng mga imposibleng bagay, and then you just have to obey. Sumunod lang. Amen? You see, there may have been doubts at first, but a late realization na naalala, teka, Diyos nga pala to. Let's follow Him. Wala na nagtanong ng, kung mapaupo natin, nasaan yung pagkain? Hayaan mo na sa Diyos yung hindi kaya. Ang trabaho na lang natin, kapatid, sumunod. Pag nagsuko ka ng buhay, paano? Tinatawag ka, sumunod ka lang, bahala na ang Diyos. Magbigay ka, paano? No, sumunod ka lang. Kaya niya yung 5,000, kaya niya yung pangangailangan mo. Kaya niyang maglalang ng sanlibutan, kaya niyang maglalang ng sun, moon, and stars in the world in 6 days. He can provide your needs. You just have to obey. You see, our obedience is the key through which God's power will flow. Pagsunod. Look at pastors and missionaries. And of course, on a human perspective, hinahangaan natin ang mga nangyayari sa bawat misyon. But you step back again because we all know as pastors and preachers, hindi natin kaya ito lahat po eh. Actually, may mga naiisip tayo minsan na akala natin mas makakagaling eh. Pero maraming beses ipapahiya tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos, marunong ka pa sa akin. Kaya nga nung creation po talaga, hinuli talaga yung tao eh, no? Kasi pag inuna yung tao, makikialam pa sa creation eh. Ihuli ko nga yan. Panginoon, siguro mas maganda dito yung, tumahimik ka, huli ka. Mamagaling, nagmamarunong po tayo eh.
God is just wanting us to obey. In Deuteronomy chapter number 28, ang sabi po ng Bible, Deuteronomy chapter number 28. I hope you're still listening. Amen? Deuteronomy chapter number 28, the Bible says, verse number 1, it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently to the voice of the Lord thy God, observe and do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee, overtake thee, if thou shalt hearken to the voice of the Lord thy God. You trace every miracle, and you step back, may taong sumunod. You hear me? You trace every miracle sa buhay mo. Bakit ba nabago ang buhay mo? Kaya mo ba yan? Hindi ho ah. Pero bakit naging maayos ang buhay mo? Salamat, sumunod tayo sa salita ng Diyos. Amen? That's why the greatest hindrance to any miracle is our disobedient heart. Kung ang bawat mananampalataya lamang po ay magkakaroon at mauunawaan na hindi naman po tayo pagagawin ng Diyos ng bagay na ikasisira ng buhay natin. Amen? Hindi kailangan ng Diyos ng talino natin. Hindi kailangan ng Diyos ng yabang po natin. Hindi kailangan ng Diyos ng ideya mo. Ang kailangan ng Diyos pagsunod natin. When Jesus told the disciples, make the men sit down 550, walang nagsabi. Siguro sabi nito, siguro maganda ba 75? Parang mas maganda. No. They just obeyed. Make the men sit down. And I believe that's our great big problems many times. Pag sa ating buhay, hindi tayo makasunod. Una, dahil hindi natin alam kung anong susundin natin. Hindi tayo makasunod kasi hindi tayo sa Diyos nakikinig at sa iba tayo nakikinig. Tayo po'y nasa panahon na pambira. Mas mabilis ang tao sumunod at maniwala sa mga reels na nakita mo habang nagbabasa ka sa CR. Sa iyong carnal quiet time. Napanood mo lang minsan, pinaniwalaan mo na agad. Na i-share mo pa pati kay pastor mo. Ang bilis na natin maniwala. Ang daming nai-scam man, di ba? Biktima ka pa nung send this to 50 people and ilan sa inyo na biktima ng ganyan, di ba? Share this to 20 people at madadagdagan ng load mo. Pag check mo ng load mo, empty. Sumunod ka. Ano nangyari? Napahama ka. Kaya nga ganyan ang buhay mo ngayon kasi maling tao ang sinusunod natin. Hello? Akala natin lahat ng makikita natin sa social media pambira, fact at kailangan mo sundin at kailangan mo kainin, kailangan mo inumin. Sa totoo lang, pag pinagsama-sama mo sila din nagkokontrahan sa isa't isa. Pero tayo naman yung sunod na sunod. Kasi sabi nakalagay sa pangalan niya, doktor kwak-kwak pala. But then we obey that. And we ask, bakit walang resulta? Teka, tanong, sino ba sinusunod mo? Sino ba pinakikinggan natin? Amen? Now, let's look at what result do we want. Do we want miracles? Gusto mo ng mga bagay na hindi kaya ipaliwanag at mga bagay na imposible mangyari, then you've got to follow the right person and right instruction. You obey the Word of God. Sundin natin ang Panginoon. Ituon natin ang atensyon natin sa salita ng Diyos. Maraming beses mahirap unawain. Maraming beses it does not make sense. At maraming beses parang outnumbered. Ikaw lang yata ang sumusunod. Pero pag ang Diyos ang nag-utos sa atin, and there's the theme,
hayaan natin ang pananampalataya natin sa Diyos ang magtulak sa atin na hindi ko nauunawaan, hindi ko naiintindihan, pero alam ng Diyos, nananampalataya ko, and I will obey. You just stand back and I'm still in awe. I'm still amazed po mga kapatid what God is doing sa aming pamilya, sa gawain sa Las Piñas. And I step back, salamat, salamat kahit hindi ko naunawaan. Sabi ni Pastor, punta ka Las Piñas. Sige po, maghanap ka. Naghahanap ako pero nakapikit. Salamat po. Now I look back, 8 years, I said, ano kaya nangyari sa amin kung hindi kami sumunod? Ano kaya nangyari sa buhay natin, no? Mga pastor, mga nag-full-time kung hindi tayo sumunod? Pero kung nasan tayo ngayon, alam mo, kung ikaw lang, hindi natin magagawa to. Amen? You see, the pathway that leads to miracle is obedience. Think of Noah. Magtayo ka ng daong. Daong? Magpapadala ako ng ulan. Baha. Baha. Wala pa namang flood control noon. Kaya baha po talaga nun eh. Natawanan siya ng maraming tao. But 120 years, he obeyed building that ark. Aba, palagay ko yung nasa taas na ng daong si Noah at bumabaha na. Ang nasa isip niya, buti na lang sumunod ako. You ask Naaman, punta ka sa Jordan, di ba si Naaman? Punta ka sa Jordan River, lubog mo yung sarili mo 7 times. Papira, ang daming river sa amin, mas malilinis pa. He said, Naaman, sabi nung isang tauhan niya, subukan niyo pong sumunod. Lumubog ng 6 na beses, walang nangyayari. 7 daw po eh. Lumubog uli. O, diba, paglitaw niya, wala na yung ketong. Many times, it does not make sense really. Paupuin niyo mga tao by 50. Okay, 5,000 divided by 50, pambira. O, 50 dito, 50 doon. Ba't natin pinaupo? Hindi ko alam, may pagkain ba? Hindi ko alam, paano pa kayo niya? I don't know, sabi, paupuin, di upo. O, upo. Mga kapatid, His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Wag mong isiksik ang isipan ng Diyos na naglalang ng sanlibutan sa isipan natin na napakakitid. Alam niyo ba't naliligaw ang maraming reliyon? Gusto na isiksik ang isipan ng Diyos. Paano maliligtas kung pananampalataya lang? Yun ang sabi ng Bible eh. Amen? And I promise you this, if you learn to obey God and really obey God, hindi ka naman, mahihirapan ka, pero hindi ka mapapahamak. Hindi sinabing hindi mahirap, hindi sinabing magiging madali lahat ng pagsunod, pero hindi ka mapapahamak. And you will see mighty miracles ng Diyos, mga kapatid. And He has proven it many times. God has often asked us to do mga simpleng bagay lang naman. Simple, pero minsan labas sa ating limitadong kaisipan. Labas sa ating sariling calculator. Diba, hindi mo makwenta. Yung tithes, hindi mo makwenta. Yung faith promise, hindi mo makwenta. Kaya ang pagbibigay mo, walang kwenta. Diba? Kulang na nga yung 100%, gagawin ko pang 90%. Paano? Hatiin mo nga yung 5,000 sa 5 tinapay, 2 isda. I-compute mo nga yung lahat. Kapatid, iba ang calculator ng Diyos eh. Ano gagawin mo? E di magpasakop ka na lang at sumunod ka na lang. Ang dami nating tanong, ang dami nating halibhay, gusto nating pantayin ang utak ng Diyos. Ano yan? I will be like the Most High? When you hear the voice of God, obey.
Tinatawag kaya ako ng Diyos. May naririnig ka ba? Meron, no? Di sumunod. Amen? Mga kapatid, pasimplihin natin ang buhay Kristiyano at padaliin natin at pasayahin natin. The pathway that leads to miracle is obedience. Iniligtas ka nga ng Diyos mula sa hatol ng impyerno eh. Dito pa kaya sa mundong ibabaw na ito, ipahamak pa tayo ng Diyos? Amen? Obedience. Lastly, number 3, your favorite point. Amen? Yan lang po. Time out. Number 1, the performance that only God can do. Number 2, the prerequisite or the pathway that leads to miracle. Number 3, I want you to notice this, the privilege of being used of God. The privilege of being used of God. Pagkatapos po sumunod ng mga alagad sa verse number 15, look at verse number 15, and they did so and made them all sit down, and he took the 5 loaves, 2 fishes, blessed them, and break and gave to the disciples to set before the multitude. Sila po ay mga naging instrumento kung saan ang himala ng Diyos ay nakarating sa mga tao. Listen, that's what we are, just instruments. Hindi ikaw ang maghahati ng dagat na pula, instrumento ka lang. Hindi tayo ang nagbabago ng buhay, instrumento lang tayo. Pastors, preachers, I've realized this, hindi tayo nagbabago ng buhay, instrumento lamang tayo. Sabi ko nga po sa mga Bible students, huwag ka matakot dahil hindi mo nauunawaan ang maraming bahagi ng Biblia. Kaya minsan nangungopia na lang tayo ng preaching kasi hindi natin maunawaan. Mamangha ka dahil pinapaunawa sa atin ang salita ng Diyos. And we are just instruments. And as instruments, let us see that we are privileged. Sino ba naman po tayo? Wala tayong yaman, wala tayong galing. We're just from the miry clay of sin. Na sana naman pag tayo piniling instrumento, wag natin itong ikayabang, lalo tayong magpakumbaba dahil pribileyo na ang himala ay dumaan sa ating kamay para magamit ng Diyos. I don't see the disciples, ako nagparami niyan ha. Pinaabot lang sa'yo, yabang mo na. Nautusan ka lang na, Amira, nautusan ka lang na ipaupuin. Kala mo, ikaw na nagparami ng tinapay. Kapatid, instrumento lamang tayo ng Diyos. Hindi tayo yung nagliligtas, ang Diyos nagliligtas. Kaya nung tayo inutusan mag-akay ng kaluluwa, instrumento lamang tayo. Susunod lamang tayo. At pag yan ay tumanggap sa Panginoon, yan ay naligtas, yan ay nabago ng buhay. Salamat, naging bahagi ako at maliit na bahagi para ang buhay mo ay mabago. Hindi tayo nagtatayo ng kaharian natin. Ito'y kaharian ng Diyos. Instrumento lamang tayo. Amen? Nakapag-share ka lang ng isa, pambira, puro mukha mo na yung nakaplastar dyan sa social media. Napag-preach ka lang sa patay, hindi mo nga nabuhay yung patay. Look, we're just instruments. And it is a privilege. That's why Paul, I love Paul when he says that in 2 Corinthians chapter number 4. Tingnan niyo po sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter number 4, verse number 7. But we have this treasure in earthen vessels. Tayo yung lalagyan lamang. At sa lagayang ito na marumi at maraming pagkukulang, salamat nilagyan tayo ng treasure and we're just instruments. Walang pumunta sa bulaklak at sabi, wow, ang ganda ng paso. Lalagyan lamang po tayo. Instrumento lamang po tayo. Amen?
Paul said that in Ephesians chapter 3, verse number 18. Sabi niya, Ephesians chapter number 3, verse number 8, I should say, unto me who am less than the least of all saints is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. I was made a minister according to the gift of grace. That's why he said, I thank Christ Jesus our Lord, has counted me faithful, putting me into the ministry before a blasphemer. Sino ba naman tayo? Amen. Ano ba naman ang pagmamalaki natin sa mundong ito? Salamat. Pero mo, pinadaloy sa iyo yung himala ng Diyos. Hindi ikaw yung nagligtas, hindi ikaw yung nagbago ng buhay, hindi ikaw nag-ayos ng pamilya, pero yung wisdom na galing sa Panginoon at sa Kanyang salita, ipinadaloy sa atin, mga kapatid. And let us be humbled enough na tayo ay maging bahagi ng gawain ng Diyos. Told this to our full-time workers, sabi ko, ang gawain ng Diyos ay magpapatuloy kahit wala tayo eh. Long before you were born, umuusad na po ang ministry. Bago ka pa members, listen, bago ka pa napadagdag sa simbahan na yan, maayos na ang simbahan. Medyo gumulungan nung nadagdag ka eh. Dahil nakapagbigay ka lang ng malaki, yayabang na tayo. Dahil pinag-preach ka lang sa likuran ng pulpito, yayabang na tayo. I hope not. Why? We're just instruments. Dumaan ang gawain ng Diyos, pinasakay ka at nakapagpatuloy ka. Purihin ang Panginoon. Pero whether hindi ka sumakay o hindi, magpapatuloy ang gawain ng Diyos. Magsuko ka ng buhay, papatuloy ang gawain ng Diyos. Huwag ka magsuko ng buhay, papatuloy ang gawain ng Diyos. Pero let me tell you something, ikaw ang lugi kasi hindi mo nakita ang himala ng Diyos. Hanggang ngayon, nandiyan ka sa upuan. Wow, ang galing ng ministry. Ni isang pukpok ng martilyo, wala kang naging kontribusyon. You see, we get to be a part of the kingdom of God. Let me tell you something, yun ang pagkaabalahan natin. There are so many things that sidetracks us. May mga taong nagagalit, may mga taong nag-iiba ng doktrina, may mga taong nagbabago, may mga taong sumasama ang loob. Hayaan mo lang. Ang Diyos na gagawa ng himala sa kanila. Basta andun yung pribilehyo mo na gamitin ka ng Panginoon. Amen. Simulan mo nang mag-live sa mga group na hindi naman nakakatulong sa gawain ng Diyos at magpatuloy na lang tayo. Amen. Usad ang gawain ng Diyos, makinig ka sa chismis o hindi, di wag ka na lang makinig. Minsan, mas gusto mong bahagi ng chismis kaysa sa ng miracle. Mas gusto mong bahagi ng gulo kaysa sa ng himala. Why not see it as a privilege? That's why the apostles were very, very vocal on their statement. It is better to obey God rather than man. Amen. Kasi natin yung mga bagay na nagsa-sidetrack. Talk to young people last Sunday. Sabi ko, i-off nyo lahat ng notifications nyo sa social media. Masyado tayong nasa-sidetrack. Lahat na ng group sinalihan mo, lahat na ng group chat, kasali ka. Pati mga walang kwentang bagay na yung himala ng Diyos lumalampas na sa harapan mo, wala kang napapansin, hindi ka nagiging bahagi. And let's start obeying God. The privilege, I hope you see it as a privilege na gamitin ng Panginoon. We have but limited time. 2 weeks ago, po sa Las Piñas, yung pinsan ng isang tatay, yung pinsan niya is 15 years old, kinuha ng Panginoon. I had opportunity magkaroon ng funeral service. Salamat, at sabi sa akin ng pinsan na member, sabi niya, Pastor, salamat po kasi yung mga kamag-anak ko na hindi ko maabot at ayaw makinig. On that funeral service, they were sitting down, they were listening. Nataniman ang salita ng Diyos.
Yung mother po nung isa naming senior, Brother Lino Butche is 77 years old. Yung nanay niya po, one time nagpaalam sa akin, Sir Lino, Pastor, uwi po ako ng La Union, birthday po ng nanay ko. 100 years old. Few weeks ago, binawian na rin po ng buhay. I asked Pastor Christian Fundano doon po sa Ordaneta, nakapag-funeral service, may mga kaluluwang naligtas. One of our faithful mothers, Sunday school teacher, mga unang bunga po nila Pastor Arnold dyan sa Area 29, age 61, mother, kinuha ng Panginoon. 3 nights funeral service, salamat, may mga kaluluwang naligtas. Isang kapatid niya po galing Surigao, sabi niya, nagulat naman ako na yung aking kapatid pala dito sa Maynila ay aktibo sa gawain ng Panginoon. Oh, but there are so many things na pwede tayong sumali at sumunod at makita mo ang dakilang bagay na ginagawa ng Panginoon. And I realized that isang 15, that mother was 61, isang 100 years old. Any time of the day, pwede tayong bawian ng buhay. Anong pagsunod ang ginawa natin sa Panginoon? Anong himala ang nakita natin sa buhay natin habang naglilingkod tayo sa Panginoon? Whereas God has laid out all those privileges, all those opportunities na sumunod, maglingkod, magsuko ng buhay, magpagamit, manampalataya, and see God perform great and mighty things which we know not. The biggest hindrance to God's miracle is our disobedient heart. You see, ang pagsunod po many times it's challenging. Not because mahirap, it's challenging kasi kailangan nating sumunod kahit hindi natin nauunawaan. That's why we always thank the Lord for the best example, our Lord Jesus Christ. He obeyed even unto death. He became obedient even unto death. And that death resulted your salvation, my salvation. Kapatid, kung ang ating tagapagligtas ay natutong sumunod kahit sa krus ng Kalbaryo, sino ba naman tayo para hindi sumunod? Mga bagay na wag mo lang i-formulate ng kung ano-ano pa. Wag mo na tanongin si ChatGPT and all those. Wag mo na gawin technological. Sinabi ng Panginoon, di mo naiintindihan, sumunod ka lang. Panginoon, kung ikaw talaga yan, payagan mo ako lumakad sa ibabaw ng tubig. Halika dito. Teka, H2O equals... makbang lang siya, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Let's put our calculators back and our AIs out. Ito, buklatin mo at sumunod tayo sa Panginoon. Let your faith drive you to obey God. Kilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Let them forget the preacher and the occasion, but help us to remember to obey your word. Because of this, makakita po kami ng mga dakilang bagay na kayo lamang po ang pwede gumawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.